Buksan po natin ang ating mga Biblia sa James chapter 1 and verse 25. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Title po natin sa pag-aaral ngayong umaga, The Blessed Man according to James 1:25. So, very specific na binanggit ko according to James 1:25 dahil kung titingnan natin yung Psalm 1, meron ding definition doon ng isang tao who is blessed. Pag titingnan natin yung Matthew, meron ding nakalagay doon sa Beatitudes kung sino yung tao who is blessed. Pero according to James chapter 1 verse 25, ano ang kanyang sinasabi na kung sino ang isang tao who is blessed? Okay. Bago natin gawin yon at tingnan, ipaalala ko sa inyo na itong ating pinag-aaralan na section ngayon, itong James chapter 1, lalo na nung nagsimula tayo dito sa verse 22, hanggang sa verse na ito, sa 25, makikita natin na merong dalawang klaseng tao na dinidescribe si James. Yung isa, yung tagapakinig lamang ng salita ng Panginoon Diyos. At yung isa, tagapakinig siya pero tagagawa rin. At makikita natin na yung isang tao who is a hearer only, he looks intently at the word. So, tinitingnan niya ng mabuti ang salamin. Tinitingnan niya ng mabuti ang kanya sarili sa salamin. So, intentional talagang tumitingin ng mabuti na hindi naman siya nakikinig sa mga kulto. Ang katotohanan naman ng kanyang binabasa, attentive naman siya sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So, there's nothing wrong in the way he looks. Pero ang nangyari dito, he goes away after looking at himself in the Word, and then he immediately forgets. At ang sabi doon ni James, this is the person who deceives himself. So, nabanggit nga natin last time na posible na ikaw ay exposed sa napakaayos na pagtuturo ng salita ng Panginoon and yet be deceived. Okay, now in contrast to the person who listens to the word but does not do what it says, James now describes dito sa verse 25, one who both listens and puts into practice what he hears. So ito'y hindi lamang nakapakinig, siya din ay sumusunod o ginagawa niya ang kanyang narinig. And there are 4 things to note about this person who is a blessed person according to verse 25. 4 na bagay. Ang isa, he is the person who looks intently into God's word. Although nakalagay dito, but the one who looks, pero yung pagtingin dito, mamaya ipapaliwanag ko, ito ay looking intently into God's Word. So, halos walang pinagkaiba ito dun sa isang taong nakita natin previously, the person who is a hearer. So, nakikinig din siya ng mabuti. He looks intently, and then the next thing he does, he perseveres to do this. Sabi dito sa verse 25, and perseveres. The third thing we see about the blessed person is that he does not forget what he has heard. O, sabi dito, being no hearer who forgets. So, hindi siya nakakalimot. At ika-4, and most importantly, he puts the truth into practice. Sabi dito, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. So, yan ang 4 na bagay na makikita natin about a blessed person. He looks intently into God's Word. He perseveres to do this. He does not forget what he has heard. And he puts the truth into practice. So, if you want to be a blessed person, this is how you should respond to the Word of God. Nabanggit ko dati, 2 bagay importante if we want to grow spiritually. Dapat tama ang ating reception ng salita ng Panginoon Diyos at ikalawa, dapat tama ang ating response sa salita ng Panginoon Diyos. Merong ibang mga tao na hindi sila naniniwala na may blessing pag sila'y nagbabasa ng Biblia.
Yung iba, parang sabi, bakit basa ka ng basa ng Biblia? Masisira lang ang ulo mo dyan. Yung iba, ayaw magbasa ng Biblia kasi kinukonsensya sila, nakikita nila yung kanilang mga kasalanan, at ang feeling nila para silang nasasakal pag sila'y nagbabasa ng salita ng Panginoon. Pero ang sinasabi ng Biblia ay pagka ikaw ay nagbabasa, at lalo na kung ikaw ay sumusunod sa salita ng Panginoon Diyos, you are going to be blessed. Now, pag sinabi nating blessed, it does not necessarily mean financial prosperity, but alam nyo kung minsan, nangyayari din yon. A person who is following God's Word. Siyempre, for example, if you apply ang salita ng Panginoon Diyos sa business mo, ibig sabihin, hindi ka nanlalamang ng iyong kapwa. Ginagawa mo ang lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Because of this, ang nasa utak mo, you will do everything excellently. Diba? Hindi ka magiging mediocre sa trabaho mo. Talagang ang pinagsisilbihan mo yung mga tao, pinapakita mo yung love mo sa kanila. You love others as you love yourself. You apply the golden rule. Diba? Ginagawa mo, inaayos mo yung timbangan mo para hindi sila malamangan, hindi mo maloko yung mga tao. So pag maraming mga taong nakakaalam that you are a righteous person, ikaw ay may pagmamalasakit sa iyong mga customer, maayos ka sa after sales mo, di syempre, pwede kang yumaman. Dahil mga tao babalik sa'yo. Sabihin, ito, mabait na tao to, maayos ito, maasikaso to, hindi ito manloloko, hindi ito sinungaling, maayos ang kanyang timbangan, o di pagpapalain ka rin ng Panginoon. But it doesn't always work that way. Sometimes, yung pagpapala is not material. Pero ang importante minsan yung kapayapaan na mararamdaman mo sa iyong puso. Kasi kung minsan, pag ikaw ay honest, pag ikaw ay tapat, pag maayos ang timbangan mo, magagalit lahat ng katabi mo na mandaraya. Di ba? Pagka yung timbangan nila, mali. Nanloloko sila ng iba. Tapos sabihin, bakit dun sa, sabi mo, 1 kilo dito, tinimbang ko doon, kulang ng 1/4. O di, magagalit yung ibang mga tao sa'yo. So dahil doon, posible kang ma-persecute. Pero ang importante, ang ngiti ng langit ay nasa'yo. So, in that sense, also, you are blessed. Dahil alam mo na ang favor ng Panginoon Diyos nasa iyo, maaring dito sa mundo, you may have tribulation, but in the end, you are going to be rewarded. Okay, so ito yung sinasabi rito, you're going to be blessed. And more than that, pinapakita na salita ng Panginoon Diyos, you are going to be conformed to the image and likeness of the Lord Jesus Christ. Lalo kang magiging katulad ni Kristo. Yun ang pinaka-importante. Yun ang purpose ng lahat ng ito. Kaya tayo nililigtas ng Panginoon, hindi lamang upang tayo mapunta ng langit, but so that we might become like the Lord Jesus Christ Himself sa ating character, sa ating outlook sa buhay, sa ating pag-iisip, sa ating salita, pananalita natin at sa ating kilos sa buhay. And so, yan ang sinasabi rito. You are going to be blessed. So, hindi totoo yung sinasabi ng mga tao na, naku, huwag kang magbasa ng salita ng Diyos, susumpain ka niyan. Hindi, baliktad. You are going to be blessed when you go to God's Word, when you receive the Word of God correctly, and when you obey the Word of God. This is the path to blessing. Yung pinakita natin o yung nakita natin ditong 4 na mga bagay patungkol sa isang tao na nagbabasa ng salita ng Panginoong Diyos. And so today, yun po ang gagawin natin. Tututukan natin ang bawat isa dito sa 4 na punto na ito about the blessed person. Again, he is a person who looks intently into God's Word. He perseveres in doing this. He does not forget what he has heard. And he puts into practice yung mga bagay na kanyang natutunan. Okay, so yan ang titingnan natin yan. Isa-isahin natin to. Let's begin with the first. The blessed person is one who looks intently into God's Word. Sabi ng verse 25, but the one who looks into the perfect law of liberty. So again, yung salitang but, nagpapakita na ito ay kabaliktaran nung unang sinabi dito ni James. Sa James chapter 1 and verse 24, maalala natin na sinabi rito, he who looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. Anong nangyari sa kanya? He is a man who has actually deceived himself. Sabi ng verse 22, be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. So ito yung kabaliktaran. Instead of a person just hearing God's word and deceiving himself, etong isang tao na pagpapalain ng Panginoon Diyos. The one who looks, sabi una dito, he looks into the perfect law, the law of liberty. Now, I want you to observe yung phrase na yon, look intently. Yung phrase na yon comes from one Greek word which means to stoop down near, yumuko,
Yumuko ka upang tingnan, to stoop down near or by something, bend forward or near in order to look at something more closely. So yun ang gagawin mo na para bang imagine naman natin yung mga salamin doon sa kanilang panahon, yung gawa sa metal na mga salamin dahil hindi pa naman uso yung salamin na nababasag tulad sa panahon natin ngayon na meron kang perfect reflection ng kung ano yung mukha mo. Pag tinignan mo yung salamin ngayon, yung dati, hindi siya ganun ka-perfect. No? Kaya kailangan ikot mo. So sometimes, lalo na pag nakapatong yung salamin na yun sa lamesa, you will have to bend. You will have to stoop para tingnan mo ng mabuti kasi mabigat yun. Hindi mo bubuhati ng ganyan yun dahil mabigat nga yun. Gawa sa brass o gawa sa anumang metal. So nakalatag yun. And so tinitingnan mo ang iyong sarili doon. So you bend to look more carefully at your face. So yun ang sinasabi rito. And metaphorically, it means to look into, to find out, to know. Now, itong salitang ito, o phrase na ito, to look intently, ito ay ginamit dun sa account on the early morning arrival of John and Mary Magdalene dito sa empty tomb pagkatapos ng na-resurrect si Jesus Christ. May kita natin ito sa John chapter 20, verses 5 at saka sa verse 11. It indicates a stooping or bending forward at the door of the tomb of Christ, trying to see more closely if the body of Jesus was inside. So, yun ang ginawa nila. Medyo madilim pa ng konti dahil madaling araw yon, so hindi ganun kaliwanag. Kaya papasok sila doon sa libingan ng ating Panginoong Hesus. Parang kuweba yon na inukit mula doon sa bato, for example. And then, doon ka muna magbe-bend ka para makapasok doon upang makita mo, nasan nga ba yung katawan ni Kristo? Yun yung nangyari sa kanila. So, yun yung sinasabi rito. They are looking very carefully. Maybe they're looking for some traces. Nasa na kaya? Ano kaya? Maybe there are some parang traces kung ano nangyari dun sa katawan ni Kristo roon. So they're looking very carefully. So yun ang ibig sabihin nitong looking intently. It was not a casual look. Hindi yun mabilis na pagtingin lang. Okay? Another thing na pagkakagamit nito is the action used in 1 Peter chapter 1 verse 12. To describe the angels looking into all aspects of the work of redemption. Doon pinapakita na yung mga anghel, no, binabantayan nila to, interesado sila tungkol dito sa lahat na ginawa ni Kristo nung siya'y unang dumating dito sa mundong ito. So they were looking at their master, the Lord Jesus Christ, becoming flesh, becoming incarnate, living a perfect life of obedience to His Father, tempted by the devil, doing good, healing the sick, casting out demons, producing miracles, teaching God's word, training His disciples, opposed by enemies, experiencing great anguish in Gethsemane, going through mock trials, scourged by Roman soldiers, crucified between two criminals, lying dead inside the tomb, resurrecting from the dead, ascending to heaven. Lahat yan, interesado yung mga angels. Binabantayan nila yon, tinitingnan nila yon. They gazed all of that. They looked intently at all of those things. So yun yung makikita natin na sinasabi rito. Looking intently. Look intently, sabi ni James. And the Bible is full of exhortations and examples of listening or looking attentively. Looking intently or listening attentively. For example, the Lord Jesus Christ in His teaching, sabi niya sa Mark chapter 4 verses 2 and 3, listen, listen, makinig kayo. Cornelius the centurion spoke on behalf of all the hearers when he said to Peter, we are all here in the presence of God to hear all that you have commanded by the Lord to tell us. Sa Acts chapter 10 and verse 33. In the book of Revelation, the Lord spoke to the 7 churches. Laging paulit-ulit na sinasabi, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Merong ganitong panawagan, pakinggan ninyo ang sinasabi ng banal na Espiritu. We are told that all the people, dito sa Luke chapter 19 verse 48, were hanging on the words of Jesus. In other words, ayaw nilang may mamiss na isang salita mula sa mga bibig ng ating Panginoong Hesus nung siya'y nagtuturo. When His servants
went preaching the gospel, ganun din ang response ng mga tao. Sabi ng Acts chapter 8 verse 6, in Samaria we are told they all paid attention to what Philip said. So yan ang paulit-ulit na makikita natin mula sa Biblia. Merong panawagan upang makinig. Ang dami nating examples na makikita na kung paano mag-respond yung mga tao sa salita ng Panginoon Diyos. They listened intently. The person who looks intently at God's Word is a person who really gets into it. Talagang pumupunta siya sa salita ng Panginoon Diyos. He really searches it out. Tinitingnan niya, hinahanap niya talaga ang katotohanan sa salitang Panginoon. He examines it to discover its deepest and most complete meaning. Hindi siya kontento with just yung bang a verse a day. Merong mga ganun Minsan bumibili yung mga tao ng mga cards o yung para may bubunutin ka sa bawat araw, may bubunutin kang isang verse or maybe yung mga into yung mga digital Bibles, for example, yung mga may iPad o yung mga iPhone sa limbawa, tapos meron sigurong program na nakalagay doon na merong a verse a day. Now, there are some people, contented na sila doon. Pero hindi ito sinasabi. Pag sinabing looking intently, you are not contented with just a verse a day. Gusto mong tingnan ng mabuti ang salita ng Panginoon Diyos. Pag kami nakuha kang verse na ganun, gusto mong tingnan yung konteksto, gusto mong tingnan yung previous verses at saka yung mga following verses. Tapos gusto mong tingnan ng mabuti na aralin mo pa. Hindi ka masaya na nakita mo lang, okay na. O kaya ginawa mo lang yung sinabi doon sa ang quiet time mo, kailangan basahin mo itong chapter na ito from the Old Testament and another chapter from the New Testament. Then pagkatapos mong basahin yun, okay, tapos na ako Lord, check na ako dito, next day na naman. No, that's not what it means when you say to look intently. Pag sinabing look intently, tinitingnan mo siya ng mabuti, inaaral mo siya ng mabuti, hinahanap mo yung katotohanan, gusto mong makita, ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ang ibig sabihin nito sa aking buhay? Yun ang ginagawa mo. O kung nakikinig ka naman ng preaching, ganun din, hindi ka lang nakikinig, pasok sa isang teka, labas sa kabila. Kundi, you really listen very carefully to find out, ano ba ang ibig sabihin nitong katuruang ito? Anong matutulong yan sa aking buhay? Paano ako mababago ng salitang yan na aking napapakinggan? So, tingnan nyo, sabi pa ni James dito, patungkol sa dapat na tingnan ng mabuti. Looking intently at what? At the perfect law of liberty. Please take note, yung sinabing perfect law. Pag sinabing law dito, it does not merely mean the Old Testament law. It doesn't just mean the Ten Commandments or yung Mosaic law, na kung minsan ang akala ng iba kailangan sundin mo lang yun in a legalistic way and if you do it, you're gonna be saved. Hindi yon. Kasi actually, kung titingnan nga natin ang mabuting Biblia, sinasabi na yung law, kung ganun lang ang gagawin mo, you will just follow etong mga commands na to. In fact, instead of giving you liberty, you will find yourself under a curse because you cannot fully obey them and you will just see yourself to be a sinner. And so, hindi lamang ito yung sinasabi rito. It's not just the Old Testament law followed in a legalistic way. Pag sinabi ni James, the perfect law, kaya nga dinagdagan niya ng perfect law of liberty para ipakita na hindi yung limited na pananaw na yon tungkol sa law ang kanyang ibig sabihin. He has in mind the sum total, yung kabuuan ng revealed truth of God. Not just yung mga preliminary portion found in the Old Testament, but the final revelation made through Jesus Christ and His apostles na nakalagay dito sa New Testament. Lahat na yon, it also includes the gospel. So, hindi lang yung law, but it also includes the gospel, and it includes yung kilos ng Holy Spirit na dinadala yung salita na yon sa ating mga puso. So, hindi lamang sa sarili mong unawa, kundi sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu Santo na pinapaunawa niya sa iyong salita niya at nilalagay niya sa iyong puso upang may apply mo ang salita ng Panginoon Diyos. Yun ang ibig sabihin dito ng perfect law. Now, again, I want you to look at that word law. Bakit tinawag na law? Because it is the authoritative instruction from God. Galing sa Panginoon Diyos yun God's word is called law in the Old Testament. It is called law also in the New Testament. It is the law of the Lord. Pinapakita rito the holy will and standards of God for human conduct. Pero hindi lang yon, yung law dito na pinapakita, it also shows us how we can be saved. In fact, kung titingnan natin yung James chapter 1,
I believe ito ay merong koneksyon dito sa verse 18 na nakalagay, of His own will, He brought us forth by the word of truth, that we should be the kind of first fruits of His creation. Ito ay may connection din dito sa nakalagay sa verse 21, put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. So yung law na binabanggit dito is also equivalent dito sa nakalagay na truth o word of truth na nakalagay, or the implanted word na nagdadala ng sanctification, nagdadala ng salvation. So it includes the gospel. Yan ang perfect law na binabanggit rito. And ito pinapakita na ito ay merong control, may authority sa ating buhay. Not because we are saved solely by God's grace, through faith, does it mean na tinanggal na ng Panginoon Diyos itong authoritative will niya over our lives. Hindi. Meron pa rin tayong obligasyon na sumunod sa Kanyang salita at sa Kanyang mga batas. Ito ang nakalagay sa Matthew chapter 5, verses 17 up to 19. Matthew 5, 17 to 19, sabi ng Panginoong Yesus, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. So, hindi dahil tayo ay na-born again na o tayo ligtas na, ibig sabihin kahit na hindi na tayo sumunod ng law ng Panginoon, okay lang yun. Hindi. We are still to submit ourselves to the will of God, dun sa commands ng ating Panginoon. Now, James calls it the perfect law. It's a perfect law. It means it's complete, it is sufficient, it is comprehensive. It represents the revelation of the mind of God. No, dito natin malalaman yung kaisipan at puso ng ating Panginoon. It represents the revelation of God's will for all mankind, para sa lahat ng tao. It is everything we need. It is flawless. It is without error. It will meet our every need, touch every part of our life, fulfill every desire of every true heart. Yan ang sinasabi pag sinabing perfect law. Kaya perfect siya. And then it also adds, sabi ni James, it is the law of liberty. That's interesting. Parang paradox yun . Sabi mo, law, parang when you hear the word law, parang it implies restraint, and so therefore parang lack of freedom. Parang yun na sinasabi, pag sinabing law, bawal ito, wag mong gagawin yung ganyan. Again, as I said, hindi lang naman puro ganun na nakalagay sa salita ng Diyos. It also talks about love for God, experiencing the grace of the Lord by faith in the Lord Jesus Christ. So, kasama din yon. But again, there are portions that says, kailangan tayo ay sumunod sa commands ng Panginoon. And so, pag sinabi mong law, yun ang yun ang pumapasok sa isipan ng isang tao. So, ang tanong rito is, ano ibig sabihin nito? Law of liberty. Bakit parang sinasabi rito na the law can bring liberty? How can that happen? Siguro magandang sagot dyan, basahin ko sa inyo yung komentaryo ni William Barclay. Ito ang kanya sinabi. Sabi niya, all the great men have agreed that it is only in obeying the law of God that a man becomes truly free. Philo said, isang philosopher noong unang panahon, all who are under the tyranny of anger or desire or any other passion are altogether slaves. All who live with the law are free. So long as a man has to obey his own passions and emotions and desires, he is nothing less than a slave. It is when he accepts the will of God that he becomes really free. For then he is free to be what he ought to be. So sinasabi rito ng isang tao na walang batas,
Wala siyang batas na sinusunod mula sa Panginoon. Sinusunod lang niya kung ano yung gusto ng kanyang laman. Yung kanyang passions, yung kanyang desires, yung kanyang lusts. Siya ay mabibihag dito sa mga bagay na ito.